Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Ate Ason Bautista. Kaway-kaway lang, Ate Ason niya. Nandito po kami sa tahanan niya upang kami po ay magsagawa ng home Bible study. Meron po akong dalang Biblia ngayon dito. Ang tawag dito, ayan, Poimen Bible. Poimen, ang Biblia ng mga pastor. So, 13 pastor po ito na nakalagay ang pangalan nila dito na ito po ay sinasangayunan nila. Ayan ang mga oh. Yang grupong 13 pastor na yan, meron po silang kanya-kanya simbahan na kinabibilangan, ay nabuo po ito. Ibig sabihin, sinasangayunan nila, yun nakasulat dito. Yan po, ano? Kaya ito pong ating gagamitin sa ating pag-aaral. Pero bago tayo papalaw sa ating pag-aaral, tayo muna ay panandalay lang mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, dumudulog kami sa iyo sa luklukan ng iyong biyaya at pagpapala. Samahan kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat manonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa Bible, ang hindi kayang takasan ng tao ay ang kamatayan. Ang kamatayan. Bakit ko nasabi po yan? Totoo ito eh. Lahat ng mayaman na tao, kumpleto lahat. Bakit sila namamatay? Yung doktor na eh. Namamatay. Ibig lang sabihin, talagang hindi matatakasan ang tinatawag na death penalty o kamatayan ng tao. Unang-una, tingnan muna natin sa bagong tipan. Yung tinatawag na kamatayan. Dito po sa salitang o libro ng Hebreo, sa 9:27, ito po yung nakasulat. Itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Itinakda. Ang alin daw? Kamatayan. So, lumalabas sa mga bibig ng mga tao, ay itinakda na yan. Nakatakda ng mamatay yan. Yung iba naman, di pa siguro siya, maraming spekulasyon. Dito naman sa Old Testament, ang sabi ng mga ngaral naman, tingnan natin yung sulat ng mga ngaral. Ganito ang nakalagay. Napin lang natin meron siyang binanggit dito yung mga ngaral. Di ko lang nawala. Ang banggit niya rito ay ganito. Babasahin natin. Ito, mga ngaral. Sa chapter 12, dito po sa second paragraph ng verse 5, darating ang araw na tayo pupunta. Saan? Sa huli nating hantungan.
at marami ang tatangis sa lansangan. Oh. Ang sabi ng mga ngaral, darating ang araw. Ibig sabihin, yung takda ng buhay ang tinutukoy niya. Darating talaga yan. Hindi po natin pwede takasan yan kahit anong gawin natin. Uminom ka man ng maraming gamot, magpabatak ka para bumatang itsura mo, mamamatay at mamamatay ang tao kasi nga itinakda ng Diyos ang kamatayan ng tao. Kung hindi lang po tayo nahulog sa kasalanan, wala sana tayong kamatayan. Gaya tayo ng Diyos na immortal. Walang kamatayan. Pero alam nyo, paglikha ng Diyos sa tao, immortal tayo talaga. Kasi nilikha tayo ay sa larawan ng Diyos. Gaya natin ng Diyos na immortal. Kanya lang, nung makialam si Satanas sa ginawa ng Diyos sa creation, doon pumasok yung kamatayan nang dahil sa kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Oh. Kaya ganun po namamatay ang tao. Ngayon, sabi ng mga ngaral, itong maganda sa kanya. Kung binanggit niya man na darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan, o saan bang huling hantungan ng tao? Di sa simenteryo. O yan ang lalagyan ng huling hantungan, simenteryo. Kasi dyan naglilibing ang tao. Ngayon, bago tayo pupunta doon sa simenteryo o huling hantungan, meron siyang pahala-hala ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Ayon sa mga ngaral, 12. Tignan natin po, sa 1. Ang sabi niya, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Ngayon, sino itong Diyos na ito na tinutukoy niya? O, alalahanin mo ang iyong malilika. Dito sa awit, tingnan natin, Ito dito pala. Sa 124, verse 8. Ito. Tulong natin kailangan kay Yahweh nagmumula, sapagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumika. So, ibig sabihin, yung nasa langit, yung nasa lupa, ang Diyos ang lumika. Ang sabi po sa awit 124 verse 8. Tayo sa lupa, mga tao tayo. Lahat ng nakikita natin dito, lahat yung ginawa ng Diyos. Doon naman sa langit, yung mga spiritual being, halimbawa, angel. Yan. Doon naman sila. Hindi sila dito. So, nilikha ang langit at lupa. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, ito sinasabi ng mga ngaral na alalahanin mo ang iyong manlilika. O sino yung lumika? Di ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, sabi niya pa, yung kabataan dito, hindi ibig sabihin ng kabataan, yung mga kabataan, youth. Patayin mo na, Jo. Ang tinutukoy na kabataan dito, yung panahon na meron pa tayong lakas. Kasi merong nakalagay dito, basahin natin, Sa 2, alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang bituin, bago ka matabunan na makapal at madilim na hulap. Yun. So, bago dumating yung nasa nicho ka na, madilim na talaga. O, abang malakas ka, ang sabi sa verse 1, alalahanin mo yung manlilika, yung lumika sa iyo.
bago dumating yung antungan, huling antungan. Ano pa nakalagay? Tres, alalahanin mo siya bago umina ang iyong katawan. Itong katawan natin. Bago manghina ang ating mga bisig, ito. Bago mawala ng lakas ang tuhod, ito, mga tuhod. At mga, ano pa nakalagay? Sa, alalahanin mo siya bago mabungi. Yan, bungi na ang iyong mga ngipin bago lumabo ang iyong mga mata. Yan. Dati wala ako salamin. Pag nakaganyan ako, hindi ko na masyado makita. Pag yan, nakikita ko na. Yan ay mga sinyales. Sinyales. So, yung mga sinyales na binanggit po dito sa verse 3, pag dumating ka na sa ganyang kalagayan, anong gagawin mo? Pumunta ka sa verse 1. Ano yung nakalagay? Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo hanggat meron ka pang lakas. Huwag mo nang hintayin yung mahiga ka na lang sa kama, yung bedridden kung tawagin. Sinusubuan na lang, pinapainom na lang, inuupo, itinatayo. Hindi ganon. Ang nakalagay doon, yung kabatahan, yung may lakas kang gaya ng bata. Meron ka pang lakas na natitira. Dapat yun ang simulan mo. Hindi yung, sabi nila, enjoy life. Okay lang naman mag-enjoy ka. Pero, bago ka mag-enjoy life, tignan mo muna yung verse 1. Anong nakalagay? Alalahanin mo ang iyong manlilika. Sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Di ba sinasabi nila, mas mabuti pang mamatay? Wala na eh. Wala na silang nararamdamang na tamis ng buhay. Kaya gusto nila mamatay na or magpakamatay. Talagang mamamatay naman ang tao, huwag mo nang ilingin yung mamatay o kung saan ka magpakamatay. Talagang mamamatay naman talaga. Pero ang gusto ng Diyos, magawa mo yung nasa verse 1. Kasi, ayon kay Apostol Pablo, sa kanya sulat, sa Timoteo, libro ng Timoteo po, babasahin natin. Meron siya nakalagay dito. Ito, unang Timoteo chapter 2, verse 3 and 4. Basahin natin. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Ano ang gusto ng Diyos na nakalulugod sa Kanya? Lahat ng tao, ano ka mang lahi, kulay, itsura, o meron kang kapansanan, bulag, pipi, o yung paglakad, parang person with disability. Gusto ng Diyos lahat tayo, makapiling niya sa langit. Yun yung maligtas. Pero, wag mo na sanang hintayin yung maging senior citizen ka. Hanggat may kakayahan ka pa, simulan mo na. Simulan mo na isuko ang buhay mo kay Jesus. Wag mo nang hintayin yung sinabi ng mga ngaral. Bago umina yung katawan mo, bago yung mata mo, yung tenga mo, yung bisig mo. Huwag na nating hintayin yung ganon.
Ang natural na nakikita ko po sa lipunan dito sa atin, kapag ang isang tao malapit ng mamatay, di ba nagpapatawag sila ng pare? Bakit? Sabi nila, para makapangumpisal na siya Hindi bago, ka rin lang pala dyan. Bigay mo bago kay siya Joey. mamatay. Ano ba yung kumpisal? Confess. Ipahayag mo yung kasalanan mo sa Diyos. Hindi mo, huwag na magsaing. Sangad na lang nila. Oh. Yun ang ibig sabihin ng bago mamatay. Nagpapatawag ng pare, kung isan, kung sino-sino pinatatawag. Oh. Dapat, hanggat may kakayahan ka gaya ng bata, simulan mo na bago mahuli ang lahat. Sabi nga ng Amerikano, it's too late. Huwag na po nating hintayin maging uli ang lahat. Ano lang ang natin gagawin? Hanggat meron tayong kapasidad, kakayahan, nakakaunawa, nakakaintindi, isuko ang buhay kay Jesus. Ano pa sinabi ng mga ngaral? Sa 4, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuhan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Tenga, di na nakakarinig. Kumakalabog na yung pinto, hindi mo pa naririnig, kumakalabog na pala. May nagigiling pala, ala ka na naririnig. Bingi na. Oh, bago ka mabingi. Bago dumating ang panahon, madali ka nang magising sa himig ng mga ibon. Hindi po ba pag tumatanda, magkano kayo mag-research kayong matanda? Parang tulog manok kanila. Paidlip-idlip na lang. Experience ko, yung tatay ko po. Dahil may edad na. Madaling araw, nagigising na. Ito, tanungin natin. Ate Ason, yung tatay mo ba, ano ba? Ako na lang. Ikaw na lang. Siya na lang ang tanongin ko. Ikaw, sige. Nagigising magalang ng mga pag nagkakaiba. Kita nyo po? Ilan taon ka na, Ate Ason? 64 po lang. Totoo yan. Lesser na ang tulog. Ano pa? Ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Sa verse 5. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon, kinatatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Hindi po ba kapag, di ba nakakatakot? Parang nahuhuyot ka na dati nung bata ka, talon-talon ka pa eh. Pero nagkakaedad na tayo, kailangan kung makahawak akala mo mawawala yung mawakan. Hindi ba gano'n? Second floor pa lang. Kita nyo, sa kanya, second floor lang po. Isipin nyo yan. Nasa ground floor tayo. May hagdanan sila, second floor yun. Ano sabi, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na kinatatakutan mo umakyat sa mataas na lugar. Ito pa, bago dumating ang panahon hindi na makalakad na mag-isa. Kailangan meron ka ng alalay. Apo. Di po ba totoo yan? Yung iba naman, pag wala silang apo, anong alalay niyo? Yung mga tungkod, yung sa ibaba, merong 4 na ganyan, kumakapit siyang ganyan. Kasi hindi pwede yung diretsong tungkod na dudulas yun. Ayun yung merong mga tungkod na meron siyang mga pahang ganyan. Pag ginanyan mo, ayun, kumakapit yun. Ano pa nakalagay dito? At lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Di po ba? Ang kwento, pagka matanda na raw, para na lang kayong magkapatid bilang mag-asawa. Para na lang kayong magkapatid. Totoo naman talaga yung sinulat ng mga ngaral.
Kaya bago dumating yung sinasabi niya na darating, ang sabi niya ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. So, alalahanin po natin ang Diyos, ano? Yung lahat ng kabutihan ng Diyos, alalahanin mo sa iyong buhay. Gusto ng Diyos, ina-appreciate natin siya. Siyang gumawa ng langit at lupa. I-appreciate mo yan. Kapag umuulan, anong sasabihin mo? Salamat, nagpaulan na naman ang Diyos. Oh, yung ulan na yan, may laging layunin yan. May layunin. Baka naman sabihin nyo, may namatay po sa bagyo. Talagang mamamatay na yon, nagkataon lang. Dahil kahit walang bagyo, mamamatay naman ang tao eh. Huwag nyo pong gawin dahilan yan. No? Huwag nyo gawin dahilan. Baka medyo maglikot ang utak ninyo. Ba't ko siya pasasalamatan? Dito nga namatay ang anak ko. Nalunod sa baha o landslide. Talagang mamamatay na yung anak mo. Sige, wag magpadala ng ulan ng Diyos. Saan ka kukuha ng inumin mo? Lahat yan, may layunin ng Diyos. I-appreciate natin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pasalamat tayo. Kaya hanggat malakas tayo, na meron tayong lakas kagaya ng bata, nakakagalaw pa tayo, nakakalakad ng matino, nakakakyat sa mga mataas, kahit pa paano, nakakababa, na wala kang ano. Alalahanin mo siya. Oh. Yung iba naman ang inaalala. Ito, bato-bato sa langit, hindi totoo sinasabi ko. Nung bata, sabi niya, ang gusto ko ganito. Anong inaalala niya? Yung kanyang future. Naghanap buhay na naghanap buhay. Itinodo, ang lakas, sa hanap buhay. Nung namatay, kanino napunta yung pera? Di sa asawa. Yung asawa, nag-asawa. Namatay yung asawa, kanino napunta yung yaman? Di sa ibang tao na. Ikaw ang naghirap. Ayun. Hindi mo naman kahano yun. Siya nag-enjoy sa naipon mo. Siya nagpasarap. Ayun, sabi ni Ate Asam. Totoo naman yun realidad dyan. Kaya yung mga kasabihan, ewan ko, alam kung gaano katotoo. Yung iba magkakamag-anak, nag-aasawahan. Yung kayamanan, wag nang aalis sa kanila. Kumbaga, mayaman yung babae, mayaman yung lalaki. May distance naman yung kanilang magiging magkamag-anak. Para wag na lang lumabas daw yung kayamanan, sila na lang mag-aasawa. Ewan ko, meron tradisyon na ganon. Ang narinig ko lang, yung mga inchik, ewan ko gaano katotoo yan Kasi wala pa naman akong nakausap na inchik Pero may kwento tungkol sa ganon, mga inchik daw. Para yung kayamanan nila, wag na lalabas sa kanila. Kaya tandaan nyo po ito, Wag na po nating hintayin yung lumabo ang mata. Kakapaka na. May mata, hindi. Kumakapaka, baka iba pa yung makapang. Baka bagay na matalim, masugat ka pa. Bago ka dumating sa mga iba't ibang klaseng sakit. Mas maganda, bago dumating yung sinasabi ng mga ngaral, prepared ka na. Naihanda mo na ang iyong buhay. Naisuko mo na ang buhay mo kay Jesus. Kasi si Jesus lang ang pwedeng tignan natin doon sa 1:14. Sabi ni Jesus, babasahin po natin. Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Yan. 1:14:1. Yan ang sinabi ni Jesus. Sumampalataya ka sa Diyos, maniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa akin. Sabi niya,
Sa 6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Oh. Ang Diyos nasa langit, tinatawag niyang Ama. Si Jesus nasa lupa. No, ito po yung nangangaral siya. But of course, ngayon si Jesus nandun na sa langit. Umakyat nang muli sa langit si Jesus. Kaya nung nangangaral yan yung sinasabi niya, hindi ka pwede pumunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. Oh, mas maganda nang magkaroon ka ng tamang unawa, namulat ka na. Mas maganda ang pangarapin mo, langit. Hindi yung pangarapin mo, yung future mo. Magandang bahay, maraming sasakyan, malawak na lupain, maraming pera sa bangko, maraming alas. Hindi. Kasi pag namatay ka, sabi ko nga po sa inyo, lahat yan may iwan lang sa asawa. Then pag nag-asawa yan, makikinabang Hindi yung yan, yung kanin lamig. asawa. Kaya tatandaan natin, Huwag na kayong magsaing. Ito yung kanin lamig sa kaldero. ang sabi ni Jesus, Ha? eto pa, sa 11 ng 1, sa 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang kahit mamatay ay muling mabubuhay. Oh. Ay, napakagandang pangako yan. Sabi niya, yung sumasampalataya sa akin. Kaya sabi ko nga po, kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, hindi pa huli. Isuko nyo na po ang buhay nyo kay Jesus. Siya lang po ang ating kailangan, wala nang iba. Yang kayamanan ninyo, baka hindi pa kayo makatulog dyan. Oh, diba? Atakihin pa kayo sa kakaisip. Kamatayan din yan at Saan dadalo ng kayamanan niyo? oh. Mas maganda po, hindi ko sinabing huwag kayong magangad yumaman. Pero mas maganda ang angarin ninyong kayamanan nito. Yung garantisado talaga. Yung kayamanan sa literal, pera, o ano man. Yan. Minsan, kahit anong kandado mo sa bahay mo, papasokin ka ng magnanakaw. Wala ka naman magagawa. Papatayin ka pa. Nanakawa ka na, papatayin ka pa. Oh. Kaya kung meron ka pang asawang maganda, o anak na maganda, baka mamalasin pa yan, marerape sila. Na-rape ka na, nanakawan ka na, napatay ka pa. Di po ba? Oh, totoo yan, reality ang tawag dyan. Ito yung magandang pagyaman. Sabi ni Santiago, Apostol Santiago, sa Santiago 2:5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. O makinig kayong mabuti, kaibigan, kayong mga nanonood ng video ito, ha? Di ako may sabi niyan, si Santiago. O, pare-pareho lang po tayo nakikinig. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Oh. Ito yung magandang kayamanan. Ano yon? Mayaman sa pananampalataya sa Diyos. Kapag mayaman ka sa pananampalataya mo sa Diyos, yung mga material na bagay, hindi mo na aangarin. Kasi, hindi mo naman madadala yan eh. At saka pagka mayaman ka na sa pananampalataya, wala ka ng interes sa mga bagay dito sa lupa. Ang yung damdamin, puro sa Diyos na lang. Yun ang mayaman sa pananampalataya sa Diyos. Doon tayo mas magandang magpunta. Ang alin? Pagyaman natin sa pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag. Sumampalataya kayo sa Diyos. Kita nyo?
Inuna yung Diyos. Talagang una naman talaga ang Diyos. Diyos, anak, tao. Ganun ang level up niyan. Kung may Diyos, merong anak. O, Mas maganda Pastor. Ano? Happy. anong ate? Happy. May konti kang lamang O, at meron kang hindi mo nga kami. medya. Kayamanan sa pananampalataya, kayamanan Kasi sa... ito, pag na nagkasakit, kailangan mo rin ng pera. natural. Hindi ka naman papasok sa ospital nang wala kang pera. Oo, Unang-una rin ang pera. Kasi pagdating sa ospital, practical na, bayad mo na. oo. Bago tama ka. Eh, paano po kung wala kang pera? Yun na, alam mo yung Kaya kailangan, may konti kang yaman para Oo. kung magkasakit ka, kung magutom kayo, may bibili. At iba. Ayan. Tapos nun, sa Diyos ka naman. Yan. Narinig ninyo ang salita ni Ate Son, Medya raw. Yun ang kanyang pananampalataya. Kasi nga, may rason, ospital, bayad. Natural. Pero huwag din ang hangarin, yung todo-todong yaman. Yan, yun ang maganda. Huwag nyo nangangarin. Tama na po yung hindi kayo nagugutom lahat. May panggastos pa minsan. Pero huwag niyong hangarin ang todo-todong yaman. Yeah. Yung gahaman mo. Ayun. Gahaman sa pera, sa alahan. Huwag niyo na pong hangarin. Ano yun eh? Basta huwag niyong kalilimutan ang nasa taas. Yung magangad ka ng ganyang kayaman na sinabi niya, tukso ang tawag dyan. Nauulog ka sa tukso. Kasi nakikita mo ang kayamanan. Ang kayamanan, kaya ka natutokso. Mayaman ka na, silid pa rin. Yan. Nakakalimutan mo na yung sa taas. Kaya sabi ni Apostol Pablo, meron siyang sinabi ganito, ang mga nagnanasang yumaman nauulog sa tukso. Yun. Tukso pala ang pagyaman sa material na bagay. Pero, tama rin si Ate Son, abang bata ka, naghanap buhay ka, di magtabi-tabi ka. Pagdating ng may edad ka na, sabi nga, pag may sinuksok, may dudukutin. Ano? Tama yun. Ang sabi ni Pablo, tukso. Mas maganda, mas mayaman ka sa Diyos. Bakit? Pag mayaman ka sa Diyos, sigurado, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun ang konklusyon niyan. Pag mayaman ka sa pananampalataya sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Meron po siyang sinabi si Pablo. Tingnan natin, sa chapter 4. Meron nakalagay dito. Ito. Pilipos 4:19. At buhat siya hindi mauubos sa kayamanan ng Diyos. Mayaman pala ang Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 20. Purihin ang ating Diyos Ama at magpakailanman. Amen. Yung yaman ng Diyos, pag mayaman ka sa pananampalataya sa Kanya, yun ang ibibigay sa iyo. Lahat, sabi niya, hindi niya sinabing 1/2, 1/3, 3/4. Hindi. Lahat. Ulitin natin. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Sigurado, pag binigyan ka ng Diyos, unlimited. Pag mayaman ka sa pananampalataya sa Kanya. Yun po ang tamang biblical preaching o teaching. No? Tatandaan ninyo, hindi ko sinasabing masama ang magpayaman. Pero mas maganda, mayaman muna kayo sa Diyos sa pananampalataya. Then, susunod na po yung material na bagay. Pero, lahat ng yan lumilipas ika na. Lagi natin tatandaan, bago tayo pumanaw sa mundong ito, pupunta sa huling hantungan, sabi niya, alalahanin natin ang Panginoon Diyos na
lumika sa atin. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na tinuro mo po sa amin. Sa pagkakataon na ito, na kami po pala, bago man lang dumating yung takdang kamatayan o uling hantungan, kami dapat maging mayaman sa pananampalataya. At ang inaamin mo lahat ng pangangailangan ay ipagkakaloob mo sa kayamanan na hindi nahuhubos mula sa iyo. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Minsan pa kaibigan, like, share and share. Kayong mga na-sharean pala, mag-share kayo kasi wala namang ukos-pikos dito. Kung ano yung nakasulat, binasa lang natin, binahagi ko sa inyo. I-share nyo na pong i-share sa iba. Malay ninyo, magigindahan pa kayo ng liwanag ng iba. Apo, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Subscribe. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista at Yason Bautista. Nagsasabing, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ano pa? Ay, ito nga po palang programa namin. Anong pangalan ng programa? Ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Poimen. God bless us all.